Alam nyo ba, sa Yamashita Treasure Hunting, may mga punong kahoy na nag-iisa lang na may nakatagong kayamanan sa ilalim. At ang iba sa kanila ay may nakapaloob sa loob ng punong kahoy na mga ginto. Ano ang mga tanda? Ano ang mga palatandaan na ito ay positibo sa nakatagong kayamanan o Yamashita Treasure? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Ganito ang legit na gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Pagnaldaw ka kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa mga nag-iisang mga punong kahoy, no, na may kayamanang nakatago, nagsusulo, bugtong, no? Ito po ang ating pag-uusapan para po lubos nating maintindihan kung nasaan ang nakatagong kayamanan sa mga sinasabing mga nagsusulong kahoy na ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga subscribers natin, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato po. So isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa mga bugtong o nag-iisang punong kahoy. Mga tanda ng Yamashita Treasure na kung saan nagtanim ng mga punong kahoy na malalaki ang mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan o bilang taguan sa kanila pong mga itinagong kayamanan. So makikita natin, no, mayroon tayong mga mapapansin sa paligid na mga iba pang mga marker, sign, tanda na kasama sa nag-iisang puno na ito. At ang mga tanda, no, madalas number 1, letter D, number 4, no? At ito ay kabilang sa tinatawag na may treasure sa ilalim ng puno ng kahoy, no? At kapag ito naman ay nakapaloob, no, sa puno ng kahoy, ay may makikita tayong butas na malalim doon po sa mga punong kahoy. No, maganda ang pagkagawa ng mga drill holes. Malalim, medyo malalim ang pagkabutas. Yun ay nagsasabing may karga sa loob mismo ng punong kahoy. So sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no, ay marami po itong mga nag-iisang punong kahoy lamang na matatagpuan natin na posibleng may target o may laman, may Yamashita Treasure. Madalas po ito ay nasa kabundukan, no, sa mga liblib na lugar, sa mga isolated area na hindi napapasok ng mga tao, sa mga medyo mabangin, no, na siya lang ang nag-iisang punong kahoy. Siya lang ang makikita doon sa lugar na yon. Although may mga punong kahoy sa kapaligiran pero medyo distansya sa kanya at mapapansin natin na siya talaga ay nag-iisa. Pero mayroon din sa syudad. May makikita tayo kaparehas ng mga old parks, no, mga lumang parke, mga lumang eskwelahan, mga lumang plaza noong unang panahon na may makikita tayong napakalaking mga puno, sintinyal, na siya lang talaga nag-iisa at may tanda, no, may mga minsan may kabli sa ilalim sa ugat na nakapulupot pailalim. Yun po ay tanda na mayroong sikreto sa ilalim mismo ng punong kahoy na ito.
At saka yung mga punong kahoy na ito, madalas laging tinatamaan ng kidlat. Yung iba, namatay na dahil laging tinatamaan ng kidlat. Ang hindi alam ng mga karamihan, yung palang punong kahoy na yun ay may sikreto sa ilalim. At dalawa po ang example natin na akin pong nasaksihan na mayroong nakuha doon na mga gold coins, no, doon sa ilalim mismo ng punong napakalaking pine tree. At mayroon din sa mga lumang cemetery, no, yung mga old cemeteries na siya lang mismo ang nag-iisang kahoy, no. At nakita ko, naditik ko yung nakapulupot na parang cable wire, no, kabli na lumang-luma na pailalim at laging tinatamaan siya ng kidlat. At gilid ng creek, nag-iisa lang ito na napakalaking puno. Sobrang tagal na ng panahon at siya lang talaga ang makikita kung nating puno doon po sa area na yan. Madalas, no, ang mga punong ito ay may mga nagpapakitang kababalaghan. May mga engkanto. Yung iba natatakot lumapit, natatakot pumunta sa puno, no, kapag sa kabundukan, kasi may mga kababalaghan ngang nagpapakita o may mga sign na hindi kapanipaniwala na makikita, masasaksihan natin sa ating mga mata. Minsan, ang madalas na mga punong kahoy na napakalaki na napaglagyan sa mga kabundukan ay ito pong mga punong baliti na nag-iisa na mga sintinyal, sapagkat ang mga punong baliti ay may tao o may mga nilalang, no, na engkanto na kung saan masasabi nating napakahirap nga itong kuhanin, no, kapag nandoon sa mga punong nag-iisa na mga katulad ng mga punong baliti. Meron din mga punong mga duhat, no, napakalaki, punong akasya na nag-iisa lang, no. Magtataka ka kasi sa lugar, siya lang talaga ang makikita mong kahoy doon na sulo, walang nakasama. Although may mga punong kahoy sa paligid, pero siya lang ang nagsusulo. At nakakapagtaka, no, kapag nakita natin siya, sobrang laki at may mga kasama pang mga sign markers, no, na nakabaon diyan po sa mga puno, sa may ugat niya, no. At kagaya nga sa sinabi ko na kapag may drilled holes, may butas, no, na makikita natin sa puno na maganda ang pagkagawa at halatang ginawa ng kamay ng tao at sobrang lalim o malalim siya na pagkabutas, ito po ay nagsasabing may karga ang loob mismo ng punong kahoy. Posibleng nasa ilalim ng ugat or nasa loob mismo, nakapaloob sa gitna ng mga punong malalaking kahoy na ito na nagsusulo. Ang madalas na nakukuha sa mga nagsusulong punong kahoy na ito ay mga ginto, no, kapag nakapaloob sa punong kahoy. Kapag may drilled holes, kadalasan ginto, mga gold bars na maliliit ang nakapaloob sa mga punong kahoy na nasa Yamashita Treasure Code, no, na nagsasabing itong kahoy na ito ay may karga na mga ginto sa loob. Meron din naman mga precious stones na nakuha, no, sa ilalim o sa may ugat ng mga punong baliti, kinagat, at mayroon ding mga gold bars na nasa ugat ng mga punong akasya. At last but not the least, ito pong mga puno ng kawayan, no, na nag-iisa lang na yellow bamboo na napakatagal na, lumang-luma. At doon mismo sa mga ugat ng yellow bamboo, no, kumpul-kumpul doon, kinain ng ugat yung kahon o napaglagyan ng mga ginto doon po sa ilalim ng punong kawayan o yellow bamboo na ito. So mga nag-iisa lang ang mga punong ito, at madalas ang mga punong ito ay yung nabanggit nga natin kanina, yung mga maraming ugat, no, maugat na mga punong kahoy na malalaki. At kapag hindi ito maugat, may mga drilled holes na, ulit-ulitin natin na may mga drilled holes doon sa loob ng punong kahoy.
may kwento niya, no, aksidente na may mga sign markers na nakikita nila ang daming treasure hunter na naghukay. Butas-butas na ang lugar. Wala silang nadali, ang lalalim pa ng mga hukay. At na mayroong mga malalaking puno, napakalaking puno sa kabundukan ng Mountain Province na sa dami ng naghuhukay, sa dami ng nagtitreasure, no, marami ang nalugi, marami ang umatras na mga treasure hunters. Wala silang natagpuan. Subalit, nung kasagsagan ng napakalakas na bagyo, no, malalakas na bagyo, nabuwal ang puno, no, nung pinutol ang puno ng chainsaw ng mga tao, ay doon pala sa loob ng punong kahoy nakasalangsang ang gold bars. Binutas nilang punong kahoy na malalaki nung unang panahon, malaki na, at doon pinasok, tinakpan ang puno, tinakpan, no, na siguro marunong silang magtakip na naghihilom lang na parang walang butas sa gitna. At nung nabuwal yun, nandoon lang pala ang kayamanan mismong sa loob ng mga punong kahoy. So yan po ay tunay na kwento yan, no, na kung saan nakuhanan ng kayamanan mismong sa loob ng mga punong kahoy. Ito po ay hindi nag-iisa, ha. Medyo marami yung mga punong kahoy na napaglagyan na ito, no. Marami, yung halos malalaking puno na yon ay may mga karga, no, sa kabundukan ng Mountain Province, no. Yan po ay isang salaysay, isang kwento po ng Yamashita Treasure Hunter na nakasaksi doon po sa mga pangyayari na yan. So kapag nakakita tayo, no, ng nag-iisang punong kahoy na may mga kababalaghan, no, napakalaki, sintinyal, at may mga sign sa paligid na kasama, tapos kahina-hinala siya lang nag-iisa, mga punong kawayan, punong baliti, punong akasya, o kahit anong puno ng prutas, basta't napakalaki niya, at may mga kasamahan itong mga tanda sa mga ugat ng punong kahoy, ito ay posibleng naglalaman ng Yamashita Treasure. Yan pong kaalaman na yan ay galing po sa Yamashita Treasure Code, no? Galing sa mga libro sa recovery operations ng Yamashita Treasure, na kapag makakita tayo ng nag-iisang puno na may mga sign markers na kasama sa palibot, no, sa nabanggit natin kanina, sulong-sulo, kahina-hinala, siya ay nagsasabing may Yamashita Treasure. Yan po ay nanggaling research natin mula po sa Yamashita Treasure Code. Hindi po natin gawa-gawa lang o gawa-gawa nating kwento. Yan po talaga ay nakatala, no, sa libro ng Yamashita Treasure Hunting, na kung saan may mga sikreto sa mga punong sulo o nag-iisa lamang. So mahalaga po ang kaalaman na ito para po matuklasan natin ang mga sikreto o Yamashita Treasure, no, sa buong bansang Pilipinas. So sana po ay nag-enjoy tayo, nagkaroon tayo ng kaunting idea dito po sa ating naibahagi sa araw po na ito. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter, no, nagsasabing kapag tayo po ay masipag na naghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap nga.